mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid muli. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po siya ng World Radio International through Whites, Perry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ito pong broadcast na ito ay marinig nyo every Sunday sa Barangay 92.7 FM, broadcasting from Baguio City, GMA Radio DWRA, between 5 to 6 o'clock in the morning every Sunday. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo, sa Baguio City, Benguet, Cordillera Administrative Region, Abra, hanggang po sa Pangasinan, La Union, and many other places na nararating po ng ating broadcast sa radio. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan sa ating broadcast sa radio, ang ating pong number ay mobile number 059-49329 at ang aking globe number 0917-700-3134. At ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito, July 13, 2025, para sa intended for Sunday, second Sunday of the month of July, ang pinamagatan po natin ay Even the Demons Believe and Tremble. Pati ang mga demonyo ay sumasampalataya at nanginginig pa o takot pa. Basahin po natin sa James chapter 2 verse 19 ang ating teksto sa wikang Ingles. Ito pong sabi ni Santiago, the brother of Jesus. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. That's recorded in James chapter 2 verse 19. Sa Filipino version, ganito po ang sinasabi ng Santiago 2:19 sa ating translation ng Bagong Tipan. Magandang balita Biblia. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Yan po ang ating mga teksto na binasa natin sa wikang Ingles at sa wikang Pilipino. Bago na po tayo sa ating introduction. Faith is one of the most debated subjects among theologians and Bible students. Ang pananampalataya po ay isa sa mga pinag-uusapang paksa ng mga nag-aaral sa Biblia, pati na rin yung mga tagapagturo ng Biblia, o sinasabi natin sa English na theologians and Bible students. And one group says that faith alone is required to be eternally saved. Sa grupo, sabi nila, manampalataya ka lang at ikaw ay maliligtas na. Ito po ang ginagamit nila sa Latin term, sola fide, faith only. Marami po ang naniniwala sa doktrina na yan. Samantala, another group says, faith must always be accompanied by works to be acceptable to God. So yung isang grupo naman, naniniwala na ang pananampalataya ay kulang, dapat may kasamang gawa para tayo ay maging kapuri-puri, kanais-nais at magugustuhan ng ating Panginoon Diyos. So yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito sa ating discussion, Even the Demons Believe and Tremble. Let us reconcile what the Apostle Paul and James said on the issue of faith. So pag-uusapan mo natin apat na parte ng ating leksyon. Number 1, what is real faith? Define and describe. So ano ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya? Pangalawa, true faith from the viewpoint of the Apostle Paul. Ang tunay na pananampalataya ayon sa pananaw ni Apostol Pablo. Pangatlo, real faith from the standpoint of James. Anong ibig sabihin ng tunay na pananampalataya sa pananaw naman ni Santiago? At pangapat, surpassing the faith of demons. Paano natin lalampasan ang pananampalataya ng mga demonyo? Sapagkat sinabi ni Santiago, pati ang mga demonyo ay sumasampalataya at
nanginginig pa. So yun po ang ating pag-uusapan. Samagang ito sa ating discussion na pinangmatan kong even the demons believe and tremble. Number 1, let's give a definition to faith. Real faith, define and describe. Ano pong sinasabi ng Biblia? Sa Hebrews chapter 11 verse 1, sabi ng writer ng Hebrews, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ang pananampalataya raw ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan at ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo nakikita pero pinaniniwalaan mo. Yun po ang pananampalataya. And of course, faith is a source of hope, especially in the face of uncertain circumstances. So kung mayroon kang paniniwala, pananampalataya, kahit medyo mahirap ang buhay, maraming pagsubok, naroon pa rin yung pananampalataya kasi may inaasahan kang darating na tulong. Yun po yung sinasabi nilang pananampalataya na may kasamang pag-asa. Faith also provides a sense of assurance in things not seen. Kung may pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na naroon yung bagay na yon. Stated differently, faith is a belief not based solely on proof but rather on trust and conviction on a higher power. Ano pong ibig sabihin niya? Ang paniniwala po, mga kaibigan at mga kapatid, ay nakabatay sa mga ebidensya, hindi lamang sa ebidensya. Kung hindi, nagtitiwala ka sa isang mataas na makapangyarihan. At of course, yun ang ating Panginoon Diyos. So naniniwala tayo dahil ang ating Panginoon Diyos ay kapani-paniwala at mahal niya tayo. So yun po ang batayan ng tunay na pananampalataya, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ang ating pinagkakatiwalaan ay dapat pagkatiwalaan dahil siya ay pwede na pagkatiwalaan. Isipan po nilang sinabi ko. Now, faith is also a set of beliefs often involving a commitment to act on that belief. So, ang ibang definition po ng pananampalataya, isa pong mga doktrina o paniniwala na kinakailangan sundin mo yung paniniwala mo na yun. Parang set of beliefs, mga paniniwala na nakalista, mga doktrina na dapat ay paniwalaan mo at sundin mo. So, yun po ang isa pang paliwanag ng ibig sabihin ng salitang paniniwala o pananampalataya. So in other words, brothers and sisters, faith is more than an intellectual assent. It is a living, active, and trust that shapes a person's life. Ulitin ko po. So ang paniniwala, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi lang po nasa isip. It is not only an intellectual assent, but rather it is a living, buhay, aktibo, na pagpaniniwala at pagtiwala na siyang humuhubog sa buhay ng isang tao. So, yan po ang kabuuan ng ating pagpapaliwanag kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. Dumako po tayo sa susunod. True faith from the standpoint of the Apostle Paul. Sa punto ni Apostol Pablo, sa kanyang pananaw, ano pong ibig sabihin ng pananampalataya? Okay, let's make a definition. From the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 2, ito pong sabi ni Apostol Pablo, true faith is a conscious, intentional choice to believe in God and in Christ, leading to salvation through His crucifixion. Ulitin ko po. So ang paniniwala ayon kay Apostol Pablo, based on 1 Corinthians chapter 2 verse 2, ay conscious. In other words, alam mo, at intentional. Talagang ginawa mo. At ito ay pinili mo na paniniwala sa Panginoon Diyos, paniniwala kay Kristo, na siya ay magbibigay ng kaligtasan sa atin sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Yun pong sinabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 2 verse 2. The Apostle Paul argues that salvation is achieved through faith in Christ and that his faith is credited as righteousness. Alright, ulitin ko po. Ayon sa Romans chapter 4 verse 3-9, sabi ni Apostol Pablo, ang pananampalataya
ay pwedeng makamtan sa pamamagitan ng paniniwala kay Kristo, at ang paniniwala na yan, ang turing ng Diyos yan ay katuwiran. In other words, yung paniniwala mo yan na may intensyon na sumunod sa Panginoon Diyos, yan ay ituturing ng Diyos na katuwiran o matuwid ka na, katulad ka ni Abraham na nansumampalataya kay sa Panginoon Diyos, itinuring ng Diyos ang kanyang pananampalataya bilang katuwiran or righteousness. Yan po sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 4 verse 39. The Apostle Paul views faith as a gift from God. Tingnan nyo Efeso 2:8. Sabi ni Apostol Pablo, we are saved by grace through faith, and not of our works, lest we should boast. Alright, ulitin ko po. Sa Efeso 2:8, sabi ni Apostle Paul, ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Not everybody believes in God. So pag sumampalataya ka ng tunay na paniniwala sa Panginoon, yun po ay kaloob ng Diyos. Alright, bakit kaloob ng Diyos? Kasi kasama natin ang Panginoon Diyos kung tayo ay sumasampalataya. Okay, ano po ang dahilan dyan kung bakit sinabi ko na ang paniniwala o pananampalataya ay kaloob ng Diyos? Ito pong explanation dyan. Romans 10:17, sabi ni Apostol Pablo, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya nga, katiwala o rather kaloob ng Diyos, because you cannot have faith if you do not hear the gospel preached. Kinakailangan, ulitin ko po, Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17. So in other words, the Apostle Paul is emphasizing faith as the primary means of salvation. Ang pananampalataya ay ang una na parte ng kaligtasan. Hebrews chapter 11 verse 6, napakalinaw po. Without faith, it is impossible to please God. Kung wala ka ng pananampalataya, hindi mo maaring mabigyan ng kasiyahan ang Panginoong Diyos. Without faith, it is impossible to please God, but it also recognizes that true faith leads to good works and it transform life. So kung may paniniwala ka, pananampalataya ka sa Panginoong Diyos, susundin mo ang kanyang mga bilin. Anong bilin na yan? Sabi ni Kristo, John 14 verse 20, if you love me, you will keep my commandment. So, susundin mo yung kagustuhan ng Panginoon, gagawa ka ng mga kabutihan, at magbabago ang iyong buhay. Romans 12 verse 2, ano sabi ni Apostol Pablo? I beseech you therefore, brothers and sisters, for the mercies of God, that ye be transformed. Magbago kayo by the renewing of your mind, so that you will know what is the right, acceptable will of God. Be ye transformed. Magbago kayo sa inyong pag-iisip para malaman ninyo ang tunay na kalooban ng Panginoong Diyos. Romans chapter 12 verse 2. Isimulan niyo po sa verse 1. He also stresses that true faith requires hearing and believing the gospel. Yung sinabi na po natin kanina yan. Without faith, it is impossible to please God. But Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing the Word of God. So kailangan yung tunay na paniniwala kay Kristo, mayroong magsasabi sa iyo, pakikinggan mo, at ang napakinggan mo ay paniniwalaan mo. So yun po yung view, pananaw ni Apostol Pablo tungkol sa pananampalataya. Paul believes that faith is a principle of action and power for believers to live for God. So yung paniniwala daw, sabi ni Apostol Pablo, ay pinanggagalingan ng ating ginagawa o aksyon, at ito ay kapangyarihan na maniwala sa Panginoong Diyos. Ephesians chapter 6 verse 16. Ano sabi niya? Faith working through love. Ang paniniwala mo ay nagtatrabaho o gumagawa, at ang motivation o nagtutulak sa iyo ay ang iyong pagmamahal sa Panginoong Diyos. Faith working through love. Alright, yun po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 6 verse 16. Sana maliwanag po mga kaibigan at mga kapatid. Now, according to the Apostle James, or rather, the Lord's brother, ano naman ang sabi ni Santiago tungkol sa
paniniwala o pananampalataya? Well, James emphasizes that faith without works is dead. Sabi ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Katulad ng katawan, pag umalis na yung espiritu natin, namamatay ang pisikal na katawan. Yun po ang comparison niya sa paniniwala at gawa. True faith is shown through action. James 1:27, ano sabi ni Santiago doon? Pure religion and undefiled before God is to visit the sick and the fatherless and the widows and to keep yourself unspotted from this world. So yung paniniwala natin, kailangan may ebidensya. At dito po sa Santiago 1:27, ano yung ebidensya na may pananampalataya sa atin sa Diyos? Well, bibisitahin natin yung mga maulila, yung mga nabiyuda, at lumayo tayo sa kasalanan sa mundong ito. Dalawa po ang bagay doon. Yun pong pure religion and undefiled before God is equivalent to true faith na may gumagawa. Pananampalataya na may gawa. Hindi lang pakatulad ng pananampalataya ng mga demonyo, hanggang isip po lamang. Mamaya tatalakayin po natin yan. So real faith therefore has a transformative power in a person's health and life. Ano nga sabi ni Apostol Pablo doon sa Romans 1:16? The gospel is the power of God unto salvation. At kung yung ebanghelyo na yan, na napiniwalaan mo, magbabago yung iyong buhay. Magsisimula ang pagbabago sa iyong puso, at yan ay makikita sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po paniniwala sa isip, paniniwala sa puso, kung hindi dapat may kaakibat o kasamang gawa. Number 4, dito sa ating discussion of what is faith according to James, it leads to a willingness to help the needy, resist temptation, and pursue righteousness. Ulitin ko. Sabi ni Santiago, kailangan ang paniniwala natin ay maghatid sa atin sa pagtulong sa ating kapwa, lalo yung mga nangangailangan, at haharapin natin ang mga temptation o pagsubok, lalayuan natin yon, at siyempre buhay na matuwid sa harap ng Panginoon Diyos. Yun po ang ebidensya na may paniniwala, pananampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos. Ulitin ko po. James 1:22. Ano sabi ni Santiago? James encourages believers to be doers of the word and not just hearers. In other words, kapag ikaw ay tunay na paniniwala, sabi ni Santiago, gawin mo yung salita ng Diyos. Huwag ka lang tagapagkakinig. Kung tagapakinig lang tayo, hanggang doon lang, hindi po nalalayo sa demonyo ang ating paniniwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya sinabi ko po, even the demons believe and tremble. Ang ibig sabihin, dapat sobrahan natin, higitan natin ang paniniwala ng mga demonyo, hindi lang hanggang takot, kundi may kasamang pagsunod sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. James also challenges them to move from intellectual agreement to a faith demonstrated in daily life. So in other words, ang paniniwala, pananampalataya, ayon kay Santiago, hindi lang po nasa isip. It is not an intellectual assent. It is not an intellectual thing. Katulad ng mga demonyo, sumasampalataya sila sa isip, subalit ang puso naman nila malayo sa ating Panginoon Diyos. At panghuli na ating parte ng ating discussion, kasi diniscuss na natin anong kahulugan ng paniniwala. Letter B, number 2, true faith from the standpoint of the Apostle Paul. Ano ang tunay na pananampalataya ayon sa pananaw ng Apostol Pablo? Pangatlo, ano ang pananampalataya ayon kay Santiago? At pang-apat, surpassing the faith of the demons. Paano natin hihigitan ang pininiwala, pananampalataya ng mga demonyo? Sapagkat sinabi ni Santiago 2:19, even the demons believe and tremble. Alright. Discussion po, mga kaibigan at mga kapatid. Demonic faith is a knowledge and belief in God and Jesus. So pag mayroon kang paniniwala sa Panginoon Diyos, kay Jesus, hanggang doon lang, natuldo ka na yung paniniwala mo, paniniwala ng mga demonyo yan. It is not faith if it does not lead to salvation.
Hindi tunay na pananampalataya yun kung hindi ito naghahantong sa pagtupad mo sa kautusan ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng spiritual na kaligtasan. To surpass demonic faith, we need to cultivate a living faith rooted in God's Word, prayer, and obedience. Ulitin ko po. Para mahigitan natin ang paniniwala ng mga demonyo, kailangan ang ating paniniwala ay dapat aktibo, buhay, at nakabatay sa salita ng Diyos, may kasamang paniniwala, pananampalataya, panalangin at pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. The demons do not have a deep trust in God. Ang mga demonyo po, wala silang malakas na paniniwala sa Panginoon. Kilala nila ang Panginoon Diyos. Pero ang problema nila, ayaw naman nilang sumunod. In fact, the demons were once in heaven, pero nagrebelde sila sa Panginoong Diyos. Sa pamumuno ni Lucifer, pinakamagandang anghel, pinakamatalino, at nakuha niya ang 33% or 1/3 of the heavenly angels sumunod po kay Lucifer. At sila po yung mga demonyong nagsipangalat dito sa ating mundo ngayon. They are not willing to follow the command of God. There is no transformation in their character. The demons only have a firm intellectual belief. Ulitin po natin. Kung hanggang paniniwala lang tayo sa ating pag-iisip na may Diyos, subalit ayaw naman nating sumunod sa Panginoon, katulad lang po ng mga demonyo ang ating paniniwala. They completely believe in hell and the horror of eternal punishment. Ang takot po sila sa Panginoon. Bakit? Kilala nilang Panginoon Diyos. Galing sila sa langit, nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos, nakita nila ang kagandahan ng langit. Ang hindi lang nila alam, hindi pa sila nakapunta sa impyerno. Pero yun po ang itinakda ng Panginoon sa kanila, impyerno, dagat ang apoy, at alam nila na kaya ng Panginoong Diyos na sila ay ihatid doon sa dagatang apoy o sinasabi nilang impyerno sa darating na araw. May panahon po, may nakatakdang kapanahunan kung kailan gagawin ng Panginoong Diyos ang pagtaboy sa lahat ng mga demonyo, katulad kasama ni Satanas, kung kailan sila ipapadala doon sa eternal hellfire. From the book of Matthew, or rather from the book of Mark, chapter 1, verse 13, mayroon pong kwento doon. Si Kristo ay napadaan sa isang lugar, Gadarenes, doon sa may libingan. Mayroong 2 tao doon. Sabi ng Lucas, 2, isa lang. Pero may demonyo doon. 2 tao, sinaniba ng demonyo at sabi nila, anong gagawin mo sa amin, Panginoong Jesus? Hindi pa namin panahon na patapon mo kami sa impyerno. So sabi ng mga demonyo, andun yung mga baboy, itaboy nyo lang kami sa mga baboy. At alam nyo ba kung ilan ang baboy? 2,000. Kasi nung tinanong ng Panginoong Yesus yung demonyo kung anong pangalan niya, sabi niya legion or batalyon. And legion as about 6,000 soldiers na Roman. So i-multiply mo yung 6,000 times 12. Times 12, ganun po karami. 7,000 na mga demonyo ang pinatapon ng Panginoong Diyos doon sa mga baboy doon sa Gadarenes. Kaya yung iba, ayaw nila kumain ng baboy kasi nandun daw yung mga demonyo. Pero anyway, what is trying to emphasize here, brothers and sisters, is the fact that the demons recognize Christ. Kilala nila si Kristo, kilala nila kapangyarihan ni Kristo, at sila ay takot na mapunta agad sa impyerno. Gusto pa nila gumagala dito sa mundo. Kaya actually ang tunay na dahilan, may panahon na itatapon talaga sila ng Panginoon Diyos. May takdang panahon. Hindi lang natin alam kung kailan. So from James chapter 2 verse 17 to 19 and verse 26, the Lord's brother discussed the faith without works, neglect of the poor. So doon sa Santiago kapitulo 1, 17 to 19, 26, sinabi niya doon na kung kayo ay may pananampalataya, hindi kayo gumagawa, katulad lang kayo ng mga demonyo na may pananampalataya lang, walang ebidensya na sila ay may pananampalataya sa Diyos kasi wala silang mabubuting gawa, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong, at ano pa,
ang kanilang pananampalataya hanggang doon lamang. Hindi sila nagbabago. Walang pagbabago sa kanila. Marami pong ganyang mga tao ngayon. Sumasampalataya kay Kristo, subalit sabi nila, ligtas na ako, kahit anong gawin ko, pwede na. Meron pang ang grupo na hindi naniniwala na ang mga masasamang tao, kapag namatay, ay mabubuhay na muli. John chapter 5 verse 28 and 29, sabi ng Panginoong Jesucristo, there will be a resurrection of the dead. The good one will go to heaven or eternal life, and the evil one will go to hell. Pero may grupo po sa reliyon, hindi sila naniniwala dyan na ang mga masasamang tao ay mabubuhay na muli. At yung mga grupo na yan, nakikita nyo palagi yan, may dalang mga payong, nag-house to house, nagdi-display ng mga babasahin. Pero yung mga babasahin na yan, puro po mga kamalian yan. Andun po yung doktrina nila na walang impyerno, na ang pupunta sa langit 144,000 lamang, at sila po ang magmamana ng lahat ng kayamanan dito sa lupa. Yun po yung grupo na yan. Pero meron na akong sermon dyan na nakalagay dito sa YouTube. So therefore, brothers and sisters, demonic faith therefore is dead, and for it neglects to help needy people. So kung pananampalataya natin ay hanggang sa isip lang, simba ka lang, every Sunday nandun ka, kumakanta ka, nagbibigay ka, subalit may mga kapatiran na kailangan ng tulong, hindi mo tinutulungan, hindi ka bumibisita sa mga may sakit. Kung sila man ay namatayan, hindi ka nakikiramay. Ang iyong pananampalataya, hanggang Sunday ka lamang, hanggang sa pag-awit, pag-communion, pagbibigay, pagkatapos uwi ka na, pwede ka nang mag-relax. Hindi po ganyan ang tunay na pananampalataya na sinasabi ni Apostol Pablo, Santiago, dito sa Santa Biblia. Sa ating pong pagtatapos, brothers and sisters, sabi ng Biblia, Hebrews chapter 11 verse 6, ulitin ko po, without faith it is impossible to please God. So unang-una, dapat sumampalataya tayo sa Panginoon, pero yung pananampalataya na yan, dapat may kasamang gawa. Hebrew writer, the Apostle Paul said, obedient faith, not works of the law, will please God. Mayroong nagsasabi, dalawang uri ng gawa po yung pananampalataya. Faith with works. Yung works na yon, yun yung works of faith. Works na may pananampalataya ka sa Diyos. Meron din works according to the law of Moses. Yung mga Hudyo, ganon. Meron ding works of unrighteousness. Gagawa lang ako ng kabutihan ayon sa aking sarili, baka maawa ang Panginoon Diyos sa atin. Hindi po yan ang itinuturo ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Demons know God, and His power and they tremble. That's all. So wag po tayo hanggang pananampalataya lamang, hanggang takot lamang sa Diyos, at wala na tayong gagawin. Hanggang doon na lamang. Well, Solomon wrote in the book of Proverbs chapter 1 verse 27, Kawikaan 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kailangan mayroon kang takot. Pero yung takot na yon ay may respeto, at dahil sa respeto na yon, susundin natin ang ating Panginoon at babaguhin natin ang ating buhay. So, sa ating pong pagtatapos, I would like to challenge you. We exceed the faith of the demons. Para mahigitan natin ang paniniwala ng mga demonyo, kailangan maniwala tayo kay Jesus, magpabautismo, para tayo ay maligtas ayon sa Marcos 16:16. Number 2, tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan at magbautismo sa pangalan ng Jesus Kristo, kapatawaran ng ating mga kasalanan at sa pagtanggap ng banal na Espiritu, kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa Gawa 2:38. Kung kayo po ay may paniniwala, pananampalataya na sa leksyon na sinabi natin dito sa radyo at of course dito sa YouTube, kayo po ay pwede naming tulungan. Now is the acceptable time. Today is the day of your salvation. Tulungan namin kayo, mga kapatid. Jesus Christ is inviting you to come to Him for spiritual rest. Ano sabi ni Kristo? Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest
unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Yan po ang ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating programang Alamin ang Inyong Biblia, Know Your Bible program, at din po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Manalangin po tayo. Our Father God, who art in heaven, Lord, salamat po sa lesson. Salamat sa Panginoong Jesucristo na naparito sa mundo, naging tao, namatay sa cross ng Kalbaryo para kami po ay ligtas sa aming kasalanan, at tulungan nyo kami na kami sumampalataya sa Kanya, hindi lamang sa aming mga puso at isip, kundi sa pamamagitan ng aming gawa, pagbabagong buhay, pagbahagi ng iyong salita sa mga nawawala sa mundong ito, at tulungan niyo po kami na mapaglabanan namin ang lahat ng tukso na dumarating sa aming buhay. Maraming salamat po. Ibig ko rin namin pasalamatan ang aming sponsor, World Radio International, mga kapatiran na tumutulong sa broadcast na ito at sa gawain sa Panginoon sa iba't ibang lugar. Kapatid na Rico J. and Canlas and his wife Sally, kapatid na June and Sister Dina Kaogiran of Metro Manila Congregation, kapatid na June and Sister Rose of Talasco of Canada, Brother Ed and Sister Viola sa California, Brother Greg and Sister Luz Manuel of Pangasinan, and of course, napakarami po. I would like to greet my sister Evelyn in Cebu and all his children, Sanil, Philip, of course, and other children and grandchildren, Brother Nards Tuanyo and his wife Bibi sa Dao Capiz, kasama si Grace, si Romel, and of course, Brother Arvin Tuanyo. God bless us all, and we pray all of this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.